Ibinida ni Coach Tim ang magandang nakikita kay Calvin Aptana at tila nagiging problema naman kay Junmar Fajardo. Ikinuwento din ni Coach Tim ang galaw ng kanyang kupunan sa kasalukuyan kumpara sa huling window ng qualifiers at ang tila isang pangakong magbibigay sila ng magandang laban, bunga ng maayos at kondisyon na pangangatawan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Ibinahagi ni Coach Tim ang halaga ng isang Calvin Aptana sa kanilang hanay para sa FIBA Asia Cup 2025 kasabay ng pag-aalala sa lagay ni Junmar Fajardo. Matatandang parehong hindi naglaro ang dalawa sa isang tune-up game ng Gilas kalaban ng Macau bunga ng injury. At ngayon, habang nasa Jeddah, Saudi Arabia, tila may saya at pag-aalala sa puso at isipan ni Coach Tim. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Demihilio ng One Sports. Maganda yung kondisyon ni Calvin, ayos ang talo niya, magandang galaw niya, maayos siyang gumalaw. Masaya kami nakasama namin siya. Kailangan namin ng isang tirador na siguradong makakashoot at dapat katakutan ng kalaban. Malaking tulong yon para lumuwag ang depensa para kina Justin at Junmar. Ang concern namin ngayon ay si Junmar. Hindi pa talaga siya nakakapag-ensayo. Hindi pa namin alam kung gaano siya makakatulong. Pero ang simpleng presensya lang niya, ang pagpasok pa lang niya sa court, nakakatakot na yun para sa ibang teams. Mahalaga na nandito siya. So halo-halo yung nararamdaman ngayon ni Coach Tim base sa inilabas na report ng One Sports, di ba? Sa tingin natin, dapat lang kasi kahit okay na si Calvin, kahit halos wala na siyang inaalala doon, andito naman si Junmar. Hindi nakakapag-practice at alam na natin kung bakit. Nasunog siya ng sobra dito sa finals ng PBA kung saan tinanghal silang panalo, yung SMB. Yun yung malaking problema nila sa ngayon habang papalapit ang bakbakan sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Balikan siguro natin si Calvin. Totoo yung sinabi ni Coach Tim, kailangan nila ng shooter sa labas kasi halos ganun din ang kalaban nila eh. Yung New Zealand at Chinese Taipei, di ba? Doon sila kinatay talaga sa huling window ng qualifiers. Ang bibigat ng dalawang bansa sa tres, di ba? Sa tira sa labas. Kaya dasal natin, sana pumutok sila sa labas, hindi lang para makapuntos, kundi para lumuwag ang depensa sa loob kay Justin at kay Junmar na siguradong nasa radar ng New Zealand at Chinese Taipei. Kung magagawa nilang pumutok sa labas, may chance tayo sigurado. Ang problema, tingin naman ng ating mga kababayan, dinadaga raw si Calvin kapag FIBA Games na. Nawawala raw ang tulis nito sa labas ng PBA, di ba? Siguro para sa akin, may ganung sablay naman talaga. Hindi nawawala yan, kahit sinong player may sablay yan. Depende kasi sa pakiramdam at kondisyon ng player ang ipinapakita niyang performance eh. Kung hindi siya nakakondisyon sa oras na yon, malamang hindi magiging magandang laro niya. Pero base sa report ni Kiko Demihilio, maganda yung nakikita ni Coach Tim kay Calvin. So good luck sa atin mga ka-playoffs. Sa pagpapatuloy ni Coach Tim habang kausap ng media, tinukoy nito ang kahalagahan ng maagang pagdating sa Jeddah, Saudi Arabia para sa Asia Cup. Base sa kanyang revelasyon, iniiwasan na nito ang problemang dinaanan nila sa nakaraang qualifying window na tila naging rason bakit sila kinayang ibagsak ng NC at Chinese Taipei. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Demihilio ng One Sports. Noong huling window na sinalihan namin, sinadya talaga namin gawing sobrang hirap. Dahil kapag alam mong mahirap, magiging mas madali na ang lahat pagkatapos eh. Gusto talaga namin gawing pinakamahirap na pagsubok yon. At totoo nga, sobrang hirap talaga. Pero ngayon, napagtanto namin na mahalaga pala ang maagang pagdating, ang pag-a-adjust sa oras, sa panahon at ang pagkakaroon ng dagdag na oras para sa ensayo. Malaking bagay yon para sa amin. Alam niyo mga ka-playoffs isa lang ang paiwatig dito ni Coach Tim eh. Natuto na sila sa nangyari sa dati, di ba? At tinutukoy niya kasi yung nangyari sa kanila sa Doha kung saan sumalang sila sa friendly games. Akala kasi nila ng time na yon, base sa kanyang pahayag magiging maganda yung preparation nila or okay na okay yung friendly games na dinaanan nila para sa huling window ng qualifiers. Sa kasamaang palad na sunog sila, di ba? Hindi sila nakabira habang kalaban ng New Zealand at Chinese Taipei. Pareho silang talo sa dalawang laban sa huling window. So tingin natin, tumatak sa isip niya na hindi dapat maulit yun kasi sobrang hirap ng dinaanan ng kanyang mga players. Bugbog sila sa biyahe at bugbog sa laro. Kaya ang resulta, matamlay sila sa aktual na laban. So ngayon, naiisip niya na sobrang mahalaga ang pahinga at kondisyon ng katawan ng kanyang players. Sigurado naman tayo na naiisip na rin niya dati pa yan. Kaya lang siguro nag-experiment talaga siya nung time na yon. Anyway, papalapit na Asia Cup ilang tulog na lang sila. Kaya dito natin makikita kung paano sila magre-react sa laban. Siyempre mahirap, pero dahil hindi sila sunog katulad ng huling window, mas may energy sila ngayon na mailalabas sakali magsimula na yung bakbakan.
Walang dudang binibigyan ni Coach Tim ng maayos na atensyon ng kondisyon ng kanyang players para sa laban. Sa huling pahayag nito sa media, ikinuwento nito ang dinadaanan ng kanyang grupo araw-araw, kasabay ng tila pangakong makikita natin ang lahat ng sakripisyo nila sa aktual na bakbakan. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Demihilio ng One Sports. Gusto namin bigyan ng buong araw yung mga players para makabawi mula sa biyahe. Pero ayaw rin namin mapuyat sila, kaya sinisikap namin talaga makauwi kagad, makakain at makabalik sa higaan dahil gigisingin namin sila ng alas 8 ng umaga bukas. Mas magaan ang pakiramdam namin ngayon kumpara sa dati at sa tingin ko makikita yan sa laro namin. So tawag dito pagdisiplina sa lahat ng players para hindi na maulit ang nangyari dati, di ba? Parang sa takbo ng kwento ni Coach Tim, okay na okay sila ngayon kumpara sa mga nagdaang torneo. Dati kasi hindi mo maririnig sa kanya yung ganito pero ngayon parang ramdam na ramdam mo yung gusto niyang mangyari sa future. Yung gusto niyang gawin ng kanyang players sa hardcourt. At para sa akin, magandang sign yun, magandang disiplinang umiiral sa kanilang hanay sa kasalukuyan. Disiplina na posibleng magdala ng panalo sa bawat laban, di ba? Banggit din kasi niya na posibleng makita natin ang lahat ng yan sa aktual na laban. Ibang-iba raw ang mga players niya ngayon. Ibig sabihin, lahat sila fresh ang mind nila. Hindi pagod ang isip at katawan, di ba? Kaya siguro tanong natin is, aasa ba tayo ng magandang resulta mula sa kanila? Well, ibang usapan yon. Pero kung hindi mo mapigilang umasa, wala namang masama doon. Karapatan mo yan bilang isang fan ng Gilas at bilang mamamayan. Pero hanggat maaari sana, huwag masyadong umasa ng magandang resulta. Alalahanin natin na nag-practice din ang kalaban nila. Tingin nga natin, mas mabigat ang training nila kumpara sa Gilas Kaya siguro hinay-hinay lang muna tayo. Pipilitin din kasi ng New Zealand at Chinese Taipei nag-ibay ng anumang naipundar na chemistry ng ating pambansang kupunan para malampasan nila ang ilalatag na game plan ng Gilas Pilipinas. Pero wish natin talaga manalo tayo. Yun lang. So guys, maraming salamat.